نور يجدد في جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa diwa ng pagpapasalamat. Opo mga kapatid sa Islam, alam po natin na ang pagpapasalamat ay pagkilala at pag-alam sa mga kabaitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga biyaya, sa kanyang mga kaloob. Lahat po yan ay nararapat pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, siya po ang pinagmulan ng mga iyon. Kaya, lagi tayo nagsasabi ng alhamdulillah, kapurihan kay Allah. At alam naman po natin, kapag nagsabi tayo ng alhamdulillah, pumapasok na rin doon ang pagpapasalamat. Kaya po, bilang Muslim, dapat marunong talaga tayong aminin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ang pag-amin ng isang alipin sa tagapaglikha ay patunay talaga yun na tayo ay nagpapaalipin. Kaya, ang pagpapaalipin, yun po ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. May hadith dito si Prophet Salaman, Amro bin Shu'aib an abihi an jaddihi, qala Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu ay yura athara ni'matihi ala abdi. Na inulat ni Amro ibn Shu'aib na ayon sa kanyang ama na sinabi ng kanyang lolo na ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, katotohanan, gustong-gusto ng Allah na makikita ang bakas ng kanyang biyaya sa kanyang lingkod, isinalaysay Tirmidhi at ginawang hasan ni Albani. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, gusto pala ng Allah makikita ang bakas ng kanyang biyaya. Kaya kailangan aminin mo yan. Ganun ang diwa ng pagpapasalamat. Dapat isuot mo ang mga maganda mong mga damit kapag ikaw pumunta sa masjid. Ha? Kasi yun ang bakas ng biyaya ng Allah. Pero dapat gamitin mo sa kabutihan. Ang pagsusuot mo ng mga magandang damit tapos hindi mo naman ginamit sa masjid, aanhin mo yan. Ang biyaya ng Allah, ginamit mo lang sa kalukuhan. Kaya ang pag-amin ng isang alipin para ipalugod natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, inaamin natin na tayo'y mga lingkod, na tayo'y mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya patunay talaga to na ang pananampalataya ng mga Muslim ay kailangan pasalamatan talagang Allah. Kasi ang tao o kaya ang aliping mapagpasalamat kay Allah, sila lang ang yaong tumatanggap ng biyaya at kinikilala nila ito bilang galing sa kanilang Panginoon. Allahu Akbar. Kaya dahil doon mga kapatid, pinupuri natin si Allah. Ginagamit natin ito, ang lahat ng mga biyaya na kaloob ng Allah, ginagamit natin sa pagsunod sa Kanya. Yun pala ang tunay na diwa ng pagpapasalamat kay Allah. Lahat yan tinatanggap natin ang mga biyaya ng Allah, pero ginagamit natin sa pagsunod. Kaya isang pula lang, mga pera, mga malalaking posisyon, ginagamit natin yan lahat para malugod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba kasi, ang akala nila sa pagpapasalamat, kapag meron ka ng biyaya ng Allah, feeling mo, napaka-bless mo talaga na tao, feeling mo, mahal ka ng Diyos.
hindi pala ganun, kapatid, ang pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat pala kay Allah, ang gamitin mo lahat ng biyaya tapos magsamba ka sa Kanya na nag-iisa. Kapag magpapasalamat tayo, wag nating putulin ang ating ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito pa, gumagawa talaga tayo ng mga obligasyon, mga wajib, yung tinatawag nating wajib. Ginagawa mo rin ang mga sunnah. Nilalayuan mo ang mga haram. At nilalayuan mo rin ang mga makruh. Kaya, dahil sa pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, nagkaroon talaga tayo ng marangal na mga gawain. Nagkaroon tayo ng marangal ng gawain, lalo na sa loob ng ating mga puso. Kasi ang pagpapasalamat kay Allah, ang diwa po niyan, halos nasa puso talaga. Kasi kinikilala mong Diyos mo eh. Sinasamba mong Diyos mo eh. Kinikilala mo talaga yung Diyos mo eh. Hindi katulad sa iba, nagpapasalamat sa tao lang. Tapos sa Diyos, nalimutan na. Mali yun. Dapat, kinikilala mo rin ang Diyos mo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَإِذْ تَعَدَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sinabi ng Allah sa 14 verse 7, at nang nagpahayag ang iyong Panginoon, kung nagpasalamat kayo, ay talagang magdaragdag pa nga ako sa inyo. At kung nagkaila kayo, tiyak na ang aking parusa ay sadyang napakatindi. Allahu Akbar. Tingnan nyo mga kapatid, dalawa pala ang makukuha natin kapag tayo nagpapasalamat. Dadagdagan ng Allah at ilayo tayo sa matinding kaparusahan. Kaya napakaganda ng katuruan talaga mga kapatid kapag sinasabuhay mo. Lalo na mararamdaman mo talaga ang tunay na diwa ng pagpapasalamat. Kasi nga, hindi natin akalain ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang mapagbigay na katangian, dinadagdagan ng Allah ang kanyang biyaya para sa iyo. Kasi nga, gusto ng Allah na makikilalanin mo siya na siya ang Panginoon. Allahu Akbar. Yun ang pinakadulo ng biyaya ng Allah. Na makilala mo siya na siya ang tunay na Panginoon. Hindi huwag kang sasamba sa mga propeta. Huwag kang sasamba sa mga anghel, sa mga ninuno mo, o sa mga ribulto. Hindi. Dapat ang kinikilala mo ang nagbigay sa iyo ng biyaya. Kasi nga, yun po ang tunay na pagkilala. Yun po ang tunay na pagpapasalamat sa Allah. Merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din ay aming sinubukan ng ilan sa kanila gamit ang ilan upang sasabihin nila, sila ba ang pinaburan ng Allah kaysa sa pagitan natin? Hindi baga si Allah ang higit na nakakaalam sa mga mapagpasalamat. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Opo ya Allah, sa 6 verse 53, Opo ya Allah, ikaw ang nakakaalam sa mga mapagpasalamat. Kasi nga, ang mga mapagpasalamat, meron silang mga puso, mga kapatid, na meron silang mabuting puso na kung saan namumunga roon ang mga biyaya at nagkaroon ng magandang epekto dahil sa kanilang kinita o kaya kanilang nakamit. Kaya dinadagdagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang biyaya hanggang maabot sila sa pinakamataas na antas ng pananampalataya o kaya pinakamataas na antas sa paraiso. Allahu Akbar. Kasi nga, ganun ang mga mapagpasalamat eh. Ano nila, sinasamba nilang Diyos lalo.
Hindi nila sinasamba mga propeta. Mga sumasamba sa propeta, katulad ng mga Kristiyano, subhanallah. Hindi yan sila nagpapasalamat sa tunay na Diyos. Sinasamba, bakit ka sasamba dun kahit sabihin mo, ikatatlong persona yan ng Diyos, subhanallah. Bakit ka doon ka sumamba? Hindi ka sumamba sa Diyos mismo ni Kristo. Di ba? Kaya yun basta ang mayroong kang talagang pusong mapagpasalamat kay Allah, mga kapatid. Ibig sabihin, mayroong kang mabuting puso at magkakaroon yan inshallah ng bunga. Kasi kinikilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At saka mga kapatid, ang Allah kapag ikaw ay mayroong pusong mapagpasalamat, gagantimpalaan ka po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَسَيَجْزِلَّهُ الشَّاكِرِينَ. Sabi niya, at gagantimpalaan ni Allah ang mga mapagpasalamat. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid. Gagantimpalaan ni Allah ang mga mapagpasalamat. Nabanggit niya yan sa 3 verse 144. Sayazillahu syakirin, mga kapatid. Ibig sabihin, ikaw mismo ang gumagawa, tapos bibigyan ka ng gantimpala. Anong napakatinding, pabor sa atin, mga kapatid? Ngunit kung ikaw ay mayroong puso na walang utang na loob sa Diyos, ikaw ay mayroong masamang puso na hindi tumatanggap ng mga biyaya, ni hindi rin ito nagpapakita ng anumang pakinabang sa mga biyaya. Kahit pa nagsumikap ka pa, kapatid, kahit nakamit mo ng ilan sa mga biyaya, ngunit ang iyong masamang kalikasan o kaya masamang intensyon mo, yun po ang nanaig sa Kanya. Kaya hindi po siya makikinabang sa biyayang iyon at wala rin siyang anumang epekto na makikita sa Kanya maliban sa pagdurusa at paghihirap. Allahu Akbar. Tignan niyo, kapatid. Bakit ganun nang nangyari? Kasi nga, nanaig sa kanyang pagnanasa. Kaya, totoo talaga sinabi ng Allah na siya ang higit na nakakaalam sa mga mapagpasalamat. Kasi nga, alam ng Allah ang kalikasan ng mga masasama at alam niya rin ang kalikasan ng mga mabubuti. Kaya po, mga kapatid sa Islam, ito ang pagpapasalamat, kasi ang pagpapasalamat po ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya uri ng pagpapasalamat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Na sinabi ng Allah, at sadyang ipinahayag sa iyo at sa mga yaong nauna pa sa iyo, kung ikaw ay nagtambal, ay talagang buburahin ang iyong mga gawain at mapapabilang ka talaga sa mga talunan. Bagkus si Allah, bagkus si Allah lamang ang iyong sasambahin at maging kabilang sa mga mapagpasalamat. 39 verse 65 hanggang 66. Kaya ito, mga kapatid, subhanallah, utos yan ng Allah na sambahin si Allah at maging kabilang sa mga mapagpasalamat. Kaya kahit itong mga gawain na ito, mga kapatid, napapabilang pala to sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw ay nagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin merong kang natanggap. Kasi ang pagpapasalamat ay hindi po naging tama yan maliban pagkatapos ng pagtanggap. Meron kang natanggap, kaya nagpapasalamat ka kay Allah. Ganun yan eh. Hindi naman pwede, wala kang natanggap, tapos magpapasalamat ka. Meron kang natanggap. At ang mga biyaya ng Allah, napakadami, hindi mo kayang mapilang, kapatid.
Kaya merong nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, sabi niya, kaya kunin mo ang anumang ibinigay ko sa iyo at maging kabilang sa mga mapagpasalamat. Ibig sabihin, may binigay si Allah. Tapos ikaw hindi ka nagpapasalamat, ano ka, hilo? Kaya, example lang, ikaw magulang ka, binibigyan mo mga anak mo, tapos ang mga anak mo, hindi man lang magpasalamat sa iyo, ano kaya maramdaman mo? Di ba? Halos inubos mo ng oras mo sa pagtatrabaho, hindi ka man lang kinausap, hindi ka man lang video call, di ba? Di ba? Magtatampo ka minsan. Ang Diyos pa kaya, kapatid, ang nagbigay sa iyo lahat-lahat, tapos ikaw hindi ka man lang magpasalamat, subhanallah. Hindi ka man lang makabanggit ng alhamdulillah, Rabbil alamin. Kaya, sa totoo lang, ang pinakamalaking pagpapasalamat kay Allah na itinuturo lamang sa Islam, yun ang tinatawag nating tauhid, sa pagsamba sa naiisang Diyos. Yun si Allah subhanahu wa ta'ala. Merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa 16 verse 120, sabi niya, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sinabi niya, sa katunayan si Ibrahim ay isang pamayanan na masunurin para kay Allah na naninindigan at hindi naging kabilang sa mga mapagtambal na mapagpasalamat para sa kanyang mga biyaya. Pinili siya at ginabayan patungo sa tamang landas. Tignan niyo si Ibrahim alayhisalam, mapagpasalamat para sa kanyang mga biyaya. Ganun na ganun, mga kapatid. Nagiging isang pamayanan po siya kasi nga ganun ang ginawa niya eh. Kaya ang pagsamba mo sa nag-iisang Diyos, yun ang pinakamatinding pagpapasalamat. Kasi kabilang yan eh. Lahat ng ating ginagawa dito sa mundo, mga kapatid. Dapat magiging pagsamba. Kaya meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Baqarah 170, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sabi niya, o mga yaong sumasampalataya, kumain kayo mula sa mga malilinis na ipinagkaloob namin sa inyo at magpasalamat kayo para kay Allah kung kayo nga'y sumasamba lamang sa Kanya. Subhanallah, tingnan niyo. Kung kayo nga'y sumasamba lamang sa Kanya. Kasi ganun na ganun, mga kapatid. Hindi naman pwede magpasalamat ka tapos ibinigay mo sa iba. Doon nga nagpasalamat si Ribulto. Doon ka sumamba kay Kristo. O kay Buddha ka sumamba. Paano ka nagpapasalamat sa Diyos? Ibang iyong sinamba. Kaya ganun na ganun, mga kapatid. Kasi ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagkaloob niya yan ay isang hangarin. Ang hangarin niya para masamba lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya merong araw ng paghukom. Hahatulan tayo sa ating mga pinanggagawa. Kaya kung hindi ka nagpasalamat kay Allah, hahatulan ka ng Allah na ikaw ay kabilang sa mga walang utang na loob. Kahit nga si Dawud alayhisalam, inutusan din ng Allah na magpasalamat. Sabi niya, gawin ninyo, o pamilya ni Dawud, ng may pagpapasalamat, kaunti mula sa aking mga alipin ang mapagpasalamat. 34 verse 30, sabi niya, wa qalilun min ibadi asyakur. Kakaunti lang ang mga mapagpasalamat mula sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingat tayo bilang mga alipin ng Allah. Dapat marunong tayo magpasalamat kay Allah. Kaya alam nyo, kapag ikaw nasanay sa pagpapasalamat kay Allah, ilalayo ka sa kaparusahan. Ilalayo ka ng Allah sa kaparusahan. Sabi ng Allah, ma yaf'alullahu bi'adhabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sabi niya, meron bang gagawin ng Allah
sa pagpaparusa sa inyo kung kayo ay nagpasalamat at naniwala. At si Allah ang naging mapagpasalamat na maalam. Allahu Akbar. Tingnan nyo, napakagandang gagawin ng Allah sa atin. Kapag ikaw nagpasalamat, pasasalamatan ka rin ng Allah. At sobra-sobra pa, lubos-lubusin pa ng Allah ang pagpapasalamat sa iyo. Kasi sumamba ka eh. Nagpasalamat ka kay Allah eh. Kaya papasukin ka ng Allah sa paraiso at ilayo ka pa sa kaparusahan. Kaya ang alam naman natin, ang pagpapasalamat kay Allah ay nasa tamang daan. Ha? Alam naman natin ang daan papunta sa kabilang buhay, dalawa lang po. Tama at mali. Katulad din sinabi ng Allah, sabi niya, Inna hadaynahu sabil, imma syakira wa imma kafura. Sinabi ng Allah sa 76 verse 3, sabi niya, sa katunayan siya ay aming ginabayan ng landas, kung maging siya man ay mapagpasalamat at kung siya man ay maging mapagtakwil. Subhanallah. Kaya kung ikaw pala nagpapasalamat kay Allah, nasa tamang landas ka po, kapatid. Kung ikaw ay nagkaila sa mga biyaya ng Allah, ibig sabihin, nasa maling landas ka po. Kasi nga, dalawa lang. At saka mga kapatid, bilang Muslim, ang pipiliin mo ay dapat nasa tamang landas ka. Pero ang gagawin mo, pasalamatan mo si Allah at itakwil mo ang Diyos-Diyosan. Dapat dalawa ang gagawin mo dito sa mundo para sa tamang landas ka. Nagpapasalamat ka kay Allah at tinatakwil mo ang mga Diyos-Diyosan. Kasi kung nagpapasalamat ka lang kay Allah, tapos hindi mo tinatakwil mga Diyos-Diyosan, magkakamali ka talaga eh. Iba, katulad nyo, iba, pinapabaya lang masyado. Nagpapasalamat nga sa Diyos, pero may rebulto sa bahay nila. Subhanallah. Ano yan? Interfaith ang dating. Kaya, kung napapansin nyo dito mga kapatid, kung mapapansin nyo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito, kung maging siya man ay mapagpasalamat at kung siya man ay maging mapagtakwil, at ginamit dito, hindi sinabi dito, kung siya man ay mapagpasalamat o kung siya man ay maging mapagtakwil. Hindi ginamit o dito kasi talaga ginamit kasi nga dapat taglay mo ang dalawang gawain na ito. Ang magpapasalamat kay Allah at itakwil mo mga Diyos-Diyosan. Ganun ang gawin mo, kapatid. Ibig sabihin, sa pagpapasalamat pala natin kay Allah, marunong ka ring magtakwil sa mga shirk na yan o mga paganismo na gawain ng iba nating kababayan. Kaya sa tamang pagpapasalamat, kapatid, alam nyo kapag nagpapasalamat tayo kay Allah, mayroon pabor si Allah subhanahu wa ta'ala ibibigay sa iyo. Ang sabi dito sa Quran, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. At ang sino man nagpasalamat ay tanging nagpasalamat lamang sa kanyang sarili. Lawak ninyo. Ganun pala, bumabalik din sa iyo ang pagpapasalamat mo sa Diyos. Kasi nga, ikaw ang makakakuha ng pakinabang sa totoo lang. Naging matuwid ang buhay mo, naging matuwid ang iyong pag-iisip, at papasukin ka pa ng Allah sa paraiso. Kaya, Allahu Akbar. Biyaya yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, bilang Muslim, mga kapatid, ang mga pagsubok na ito na dumarating sa buhay natin ay nilayon upang makilala natin ang pagkakaiba ng nagpapasalamat sa walang utang na loob. At kaya mga kapatid ay pasalamata, ang pagpapasalamat, mga kapatid, ay isang tanda talaga ng pananampalataya. Nakakaroon tayo ng pananampalataya eh. Kasi nakikita natin sa pagsubok eh. Kaya sinusubukan ka, mas mainam, magpasalamat ka na lang kay Allah. Kasi ganun din yan eh. Kaysa umiyak ka dyan,
Kaysa, nabanggit ko naman sa inyo dati pa, kapag dumating mga pagsubok, ang wajib lang magtiis. Pero kung malugod ka, hindi yun wajib sa iyo. Pero kung ginawa mo yan, nalugod ka, nagpasalamat ka pa kay Allah, Allahu Akbar, ibig sabihin yan, nasa mataas ka na pananampalataya. Kasali ka na insyaAllah sa mga merong matataas na paniniwala na mga mananampalataya. Kaya ganun na ganun mga kapatid, kasi ganun ang gawa nilayon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya ang mga palatandaan mga kapatid, alam naman natin ang pagpapasalamat. Pasalamatan mong kapwa mo, Allahu Akbar. Pero meron ding pagpapasalamat ng mga matakutin. Ang mga matakutin, ang kanilang mga pagpapasalamat ay paggawa ng mga obligasyon. At kaya pagpapalayo sa mga bawal. Yun ang mga matakutin yun. Pero ang mga nagpakabuti talaga, ibig sabihin mga muhsin, ang kanilang ginagawa, gumagawa na ng wajib, gumagawa pa ng sunnah, Allahu Akbar. O kaya, lumalayo na nga sa mga haram, lumalayo pa rin sa makro. Yun ang mga matataas na mga mananampalataya, mga nagpakabuti, mga muhsinun. Kaya mga kapatid, alam po natin, ang ganitong mga pagpapasalamat dapat nating taglayin para maano natin ang kaligtasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng lumalabas sa ating mga dila dapat papuri lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya pagsabi ng alhamdulillah. Kasi alam naman natin ang alhamdulillah, sinasaklaw na doon ang pagpapasalamat kay Allah. Hindi natin sinasabi ashkurulillah. Bagkus sinasabi natin alhamdulillah. Kasi nga alam naman natin mas saklaw niya ang papuri at pagpapasalamat diyan. Kaya mayroong inulat si Anas bin Malik na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, tunay na nalulugod ang Allah sa isang alipin na kumakain ng pagkain at saka pinuri siya dahil dito o uminom ng inumin at saka pinuri siya dahil dito isinalaysay ni Muslim. Tingnan niyo, pinupuri siya. Ibig sabihin si Allah, pinupuri si Allah. Kumakain siya, nagsasabi pa rin siya, alhamdulillah. Nalulugod po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, damihan talaga natin ang pagsabi ng alhamdulillah. Kasi nga, dalawa talagang saklaw niya, papuri at pagpapasalamat kay Allah. Kaya, kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka lang ng kaligayahan. Magkakaroon ka ng pag-amin, magkakaroon ka rin ng pagkalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi ka na mahilig mamintas. Hindi ka na mahilig maliit sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nasanay ka na sa pagpapuri o pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin mga kapatid, mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, minsan ay mga pagsubok po yan. At ang mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad sa hadith na sabi dito, ang tunay ng Allah ay ang mapagpala at ang katastaasan ay sinusubukan ang kanyang alipin sa anumang ibinigay niya sa kanya. Kaya ang sino mang nalugod sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah ay pagpalain siya ng Allah dahil dito at palawakin rin ito. At sino mang hindi nalugod ay hindi niya pagpalain. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya ganun lang kapatid, hindi siya pagpalain. Kaya maghumingi. Kaya kung ikaw kapatid, kung nabusog ka sa mga pagkain, huwag mong kalimutan si Allah. Idikir ka talaga, magsabi ka ng alhamdulillah. Para maging magkalugod-lugod yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo, ang propeta Muhammad SAW nga, nagsasala siya hanggang nabibitak ng kanyang mga paa. Tinanong siya ni Aisha, Ya Rasulullah, bakit mo yung ginagawa? Di ba pinatawad na ang iyong mga naunang kasalanan at mga parating pa lamang? Sabi niya, O Aisha, hindi mo ba ako'y magiging
mapagpasalamat na alipin, abdan syakura, sabi niya. Subhanallah. Ganun ang pag-iisip ng tunay na pananampalataya. Kahit alipin tayo, doon po tayo gumagawa ng pagsamba bilang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Meron pang bilang huli dito mga kapatid na inulat ni Jabir radhiyallahu anhu na lumabas ang propeta sallallahu alaihi wasallam patungo sa kanyang mga kasamahan at sa binasa ang suratul Rahman. Mula sa simula hanggang katapusan, saka nanatili silang tahimik. Kaya sinabi niya, binanggit ko ito sa mga jin noong gabi ng mga jin, Laylatul Jin, sabi niya. At saka sila ay mas mahusay pa tumugon kaysa sa inyo. Sa tuwing nakarating ko ang kanyang pagsasabi, bi ay ala rabbikum matukadziban, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinapabulaanan ninyong dalawa. Sinabi nila, hindi namin tinatanggap ang alinman, hindi namin itinatanggi ang aliman sa iyong mga biyaya o aming Panginoon sapagkat nasa iyo ang papuri, isinalaysay ni Tirmidhi at ginawang hasan ni Albani. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.